Nagdadrive lang kami along MCX nang bigla naming nadampot ang kaibigan naming to. Tara, pumunta tayong Maynila at guluhin ang ating mga kaibigan. Look at the big wide world we're living in. Yeah, I'll keep running until I discover it. I know I've got. You know how you have a group of friends na hindi mo naman palaging nakikita, madalas puro chat lang kayo sa GC ninyo, pero pag nagkita-kita kayo, parang wala namang time na nawala. At sa sobrang like-minded ninyo, hindi awkward at parang safe space mo lang sila pagkasama mo? Well, it's likely may nahanap kang mga taong kapareho mo ng kabaliwan, and we're gonna meet with that group of friends today. Tara at magbiyaheng Maynila, Before traveling to the urban jungle called Manila, syempre, bumili muna kami ng kape at saan pa ba kundi sa paborito naming coffee shop na Noah. Promise, you have to try their sea salt caramel latte. Sobrang sarap. Sa sobrang tapang ng kape na to, kaya kanyang ipaglaban at kunin ang nawawalang flood control funds. At since matagal-tagal ang biyahe at kahit na nag-skyway kami sobrang traffic, pagkakataon na rin nga namang maglaro ni Miguel ng Pokemon ZA para matapos na rin niya yung laro. Yes, you heard it right. Kahit sa skyway may traffic. At para mas masaya na rin nga ang biyahe, sinabay na rin namin papunta ang kaibigan naming si Michael. Sobrang bait ng kaibigan naming to. Palagi siyang maraming baong kwento at minsan lang naman siya mangagat. At ito na nga ang ating Dumating kami sa bahay ng kaibigan namin at 4 PM. Ang hindi nila alam, ang plano talaga namin ay gawin silang Pokemon Trading Card Addicts. Yan ang kaibigan namin si Claro. Sobrang bait niya. Hindi siya nangangagat at minsan lang siya mandura. Then we decided to go out and eat. Marabat nasa Maynila na rin naman kami, kumain na rin kami sa mga restaurant dito. We went to SM North EDSA and una naming napansin ay sobrang dami nang nagbago compared to the last time that we visited. We've been living in Cavite for the past 7 years and bihirang-bihira kaming magpunta sa mga malls dito sa metro area. Oh, para sa mga katulad naming na-stuck na sa South dyan, here's a glimpse of what we've been missing. Habang naghahanap ng kainan, sinamahan na rin namin si Clarong bumili ng Pokemon TCG. So hindi nga kami makapagpigil at bumili na rin kami sa mga stores na wala dito sa Cavite. Hindi pa kami nagla-lunch niyan ha, dessert kagad. At after ng pag-ikot-ikot, na-figure out din namin kung saan kami kakain. We'll be eating at Yayoi Ken. This restaurant serves ramen, karaage, tempura, and all menu items that you would normally see in a Japanese restaurant. The vibe of the place is actually really good. Perfect na perfect siya for a family who just wants to eat out for their weekend. At masarap din talaga yung pagkain. Nasa pricier side siya ng scale pero makikita nyo namang nasarapan din talaga si Miguel. What I really loved is their potato salad. Ang sarap niya, hindi ko alam kung anong anting-anting ang hinalo nila rito.
And that caps our Saturday evening. Hindi muna kami actually umuwi at nakitambay muna kami sa kaibigan namin. Naglaro pa kami ng mga ibang Pokemon games at nagchismisan bago matulog. At inabot na nga kami ng 5 AM sa pagkikwentuhan dito. But to be honest, normal lang naman siya, lalo na pagkasama mo ang mga friends mo at talagang into the conversation kayo lahat. Except kay Michael dito kasi more than 24 hours na siyang gising, lumulutang na ata siya. Nabalitaan namin this Sunday magkakaroon ng card show sa Ayala Terraces Fairview, so we made sure na mapuntahan namin at ma-check ang mga cards doon. And sobrang happy kasi kasama namin si Snowy! Pagdating namin, umikot-ikot muna kami para hanapin kung nasan yung card show activity. And then after that, more ikot para humanap naman ng kakainan. Ang daming taong nagpunta sa activity and sobrang dami din ng mga stall na nagbebenta ng mga cards. But to be honest, naging sobrang mahal din ng mga ETB, lalo na ang prismatic. 20,000 na siya ngayon. Siyempre, gutom na rin kami, so bago kami sumabak doon sa activity center, kumain muna kami sa Modern Sham. Pogi shot muna tayo ng kanilang crispy noodles. In all fairness, nakakatuwa ang branch na to kasi nagkaroon sila ng tableside presentation ng food na to. In other branches, papabayaan ka lang nila, ibibigay lang nila yung sauce tapos bahala ka na. Or pwede rin baka natatakot silang magkalat kami. As usual, napakasarap talaga ng dim sum, especially ng xiaolongbao dito sa Modern Shang. Binabalik-balikan talaga namin siya. And diretsong dessert sa Karamiha after. Ang sarap talaga ng pistachio and turtle pie ice cream nila. The best. Tara, sama na kayo sa pag-ikot namin dito sa card show. Kayo po ang nagpunta sa akin. We also got these awesome mugs. Kumuha si Miguel ng isang Bulbasaur, tapos ako naman kumuha ng Gengar. Huli! Walang tulog ng 2 araw. Gusto pa sana naming manood ng movie, yun nga lang, yung gusto naming panoorin na fully booked na. So wala kaming option, kaya umuwi na lang kami. Then we saw this coffee shop on our way back. It's called Copremo. Or Capremo. Hindi ko sure. Basta feeling ko dapat tunog Supremo siya. So dapat Copremo. Ewan ko. It's a quaint little shop. It's very non-pretentious. Ang coffee niya hindi ganun katapang. Pero at its price point, very sulit na siya. After getting our cup of coffee, umuwi lang kami saglit dun sa bahay ng kaibigan namin and then we headed home. Kasabay pa namin si Michael dito pa uwi and he was literally working while we were traveling. Sabi nila mahirap na daw mag-maintain ng friendship when you get to a certain age. Pero you just have to find the time to actually meet with your friends. Hindi naman kailangan palagi kayo nagkikita-kita.
Ang importante, you still try to find ways to actually connect with each other. I hope that whoever is watching this video was able to find the time to actually reach out and meet with their friends. And bonus, may nahanap nga pala kaming 2 card dun sa 151 set na tinatry namin kumpletuhin. 2 na lang ang kulang. See you next week!